No? Course. Course, sir. Okay, very good. Course, sex, and age. Okay? Pag sinave natin yan, ayan, para lang kayo mag-HTML. Yan, yun yung table natin. So, maglagay tayo ng border equal to 1 para makita natin yung border niya. Ayan. Yan. Ngayon, ilagay natin siya into itong loop na to. Ilagay natin siya into another row. Okay, para every time na magkaroon tayo ng nag-extract siya ng information. Yan. Ilagay natin yan. I-loop natin yung control X ko to. I-loop natin yung kasama yung tr. Okay. I-loop natin. Then i-close natin yan. Close natin. Yan. Tapos, ang value ng bawat TD, table definition natin, yan, o table data, is yung extracted value ng name. Okay? Una yung name. Okay? Again, TD ulit. TD ulit. Okay. Ayan. And then, yung value ng course na ma-extract. Yung value ng sex natin na ma-extract. Tapos yung value ng age na ma-extract. Ayan. Okay, this will loop yung TR and as well as the value. Save natin and then ito yung magiging result. Ayan. Contains na yung mga value. Now, I'm expecting na kapag kinontrol C ko to, kinontrol V ko to, magpapakita yung dalawang Mark Hilgangan or let's say itong isa si Angelo Gamara. Okay? Control S natin. I'm expecting na dalawang magpapakita dyan. Pero it's not. Okay? Kasi we have to rearrange or reformat our XML file. Hindi po kasi ganito to. Okay? If you want to have a multiple values, let's say student, okay? Ang gawin mo is ganito. Create a, let's say, ISU, create a root element, okay, na ISU, create another root element, and then enclose. I-enclose mo yung mga student na to. Okay, so ibig sabihin, si ISU contains multiple student na ika-copy and paste mo na lang itong yan. Okay? So si ISU, nag-create tayo ng root element na ISU and then student na child and then merong subchild na name, course, sex, and element. Ganyan yung structure niya kung gusto nyo magkaroon ng multiple values in your table. Okay? So ang gagawin natin, since ganito na yung XML natin, Control S natin, okay? And then, dito sa XSL natin, yung sinelect lang natin dito is yung student, tama? Okay, hindi na po ganun yung magiging value nito. Ilagay na natin illocate natin si ISU. ISU ba with a big ISU yun? Yeah, big ISU. Okay, kasi bakit tinignan ko kung big or small yun? Kasi again, XML is case sensitive. Tama ba ako? Tama ba? Hello? Yes, sir. Yan. So kung ganito yung ginawa natin, yan, Control S natin, and then let's have this one. Okay? Nakikita natin. Kung magdadagdag tayo ng information, yan, Control C natin to. And then, ayan, pangalan ko to kay Roman Alex. Tapos dito si Angelo Gamara. Save natin. Then, refresh lang natin.
Ayan sila. Nagdadagdag na yan. Nakita niyo, gumagana na yung loops natin. Nakita niyo? Gets? Okay, very good. Thank you for the thumbs up. Okay? So yun, that's how you extract information, okay, from XML to XSL and then using PHP. Okay? So dito na kayo, kung ito na yung magiging konyo, magiging mga files ninyo, kung gusto niyo mag-design dito na sa XSL, okay, follow this format. Okay, dito na lang sa loob ng XML, dito sa HTML document mo na lang. Ayan, HTML code. Kasi dito, pwede ka nang yan, ano tong gagawin ko? Ano yung sinulat ko? Sige nga, ano to? Ano to? Ano tong highlighted text? CSS, sir. Anong klaseng CSS yan? Anong klaseng CSS yan? Inline. Okay, very good. Pwede na tayo maglagay ng inline CSS natin dito. Let's say color equal to red. Control S natin and yan, there you have it. See? Pwede nyo lang i-design yung content ng XML ninyo. Okay? That's how you view an XML. That's how you view the information stored in an XML document and put a style para siyempre mapaganda yung presentation ng mga information. Okay? Any question? Any question? Sir, pwede may send yung code sa GC, sir? Yeah. Ibibigay ko yung ano ba yung na-create natin na code. Yung na file. Itong tatlo ibibigay ko sa GC natin, sa GC niyo. In your respective GC, i-share ko 'yan. Okay? Thank you, sir. Para makapag-practice ako. Makapag-practice kayo. Okay? Any more question? Any more question? Sir. Okay, hearing none. Ayan, so next week, good luck sa inyong exam kasi sali ko to sa exam ninyo. Okay? Basic lang naman to. Tatlong file lang naman. Kung makita nyo sa PHP, kung babalikan natin, tingnan nyo yung PHP code natin. Napakadali. Ito lang, saka ito. Ilan to? 2, 4, 6, 7 lines of code. Okay? Na ginamit just to combine yung dalawang file. Okay? And transform. Okay? Yung dalawang file, XML and XSL. Okay? Question po? Okay, so hearing none. Plus, although approve itong taon nito, itong makeup class natin, minomonitor po ako ng mga aking mga boss, so I need your attendance. So, I'll just send you this Google form for your attendance and mamaya pa-open ako ng camera ninyo. Yan. Ito po yung attendance sheet natin. Yan po yung attendance sheet natin.
BC, kagaya ng sinabi ko nung last meeting natin, ang magkakaroon tayo ng face-to-face kapag laboratory. Okay? So, depende yon. Kung laboratory siya, mag-face-to-face tayo. Well, ang gagawin nyo lang naman sa akin during the laboratory is to, practice kung ano man yung napag-aralan natin, kung ano man yung na-discuss ko ngayon, kung ano mang hindi nyo, kung siguro sa akin, kung hindi nyo pa na-aral based on our topics. Okay? Let's say, for example, si Section A, sa Tuesday, papasok kayo dito para mag-practice. Yun na yung papasok sa inyo. Okay? Magpapasok kayo dito para mag-review at mag-practice. Now, sa Section B, if you have time kasi, Section B, Monday, 1 to 3, okay, pasok pa rin kayo kasi I'll check the attendance. Okay? So, mag-practice, mag-review tayo for that scheduled time natin para sa exam. Okay? Paghandaan nyo po yung exam nyo sa akin. Okay? So, sino na naka-fill out ng form? Sige. Question pa muna. Walang question? Meron clarification sa dinemonstrate ko. Sa code. Yeah. Sige, kung wala siguro kasi most of the time na ginagawa natin ngayon is more on the demonstration. Isi-share ko yung code, isi-share ko yung mga file, then mag-practice kayo. Then if you have some questions, some clarification, or if you encounter problems habang nagko-code kayo, don't hesitate to share sa group. Okay? I-share sa group, huwag nyo i-PM sa akin kung may mga problem kayo with regards to your code, and etc. para matulungan kayo. Okay? Para as well as matuto din yung mga kaklase ninyo. Okay? Yeah? So, kung wala ng question, tapos na nakapag-attendance sa ating attendance sheet, kindly open your camera for documentation purposes. Okay? Open po ng camera.